Sila dito mga fans ng Cup of Joe. Ay, walang energy yung fans ng Cup of Joe. Sila dito yung fans dito, Net. Yes. Salmong tugunan. Paano kapag yung multo mo ay ayaw na sa'yo? Ano to? The one that got away, unrequited love, or literal na multo? Literal na multo. Tugon, Santa Jolens, tulungan mo po kami. Actually, may pagka-Santa Angge. Pero, oo. Pero literal na multo? Hindi yun yung pinili ko. May letter sender kasi na literal na multo. So, wag na yun, baka magkatakutan pa tayo. Para mahirap. Gets ako. Ibang metaphorical multo. Kasi ang ating guests ngayon, parang medyo sikat sila, no? Pero hindi sila nakikita ngayon kasi nga multo sila. Ang nagpasikat ng multong bakla. Ang luma! For the first time, sa ang walang kwentang podcast na kumpleto na sila. Kasi dati, yung last time kasi, dalawa lang sila. Parang, nung tinanong natin bakit dalawa lang sila, parang ayaw nilang kasama yung iba. Oo. Buti. Sabi nung Gian. Buti no, nagka-plastikan sila. Tapos ngayon, nandito na ulit sila na buo. Parang wala sila rito. Hindi, tapos yung una nating guest si Gian tsaka si Rafa, hindi pa sila napupunta sa billboard. Saang billboard ba to? Sa Guadalupe? Tsaka sa EDSA meron din. Oo, pero hindi pa sila yung Cup of Joe ngayon. So tignan natin. Naku, baka maiyak. Sana okay pa sila. Sana kilala pa nila tayo. Kanina nga actually, nung dumating sina Gian, sina Rafa, sina CJ, parang wala silang, hindi na namamansin. Kaya na-hurt ako eh. Na-hurt ka ba? Na-hurt ako. Sige. Was offended. Palalakihin natin yan. Sabi. Hindi. Pero yan, ang gagawin natin, mag-hi muna tayo sa ating live audience. Yeah! Hello sa mga jowa sa Basta Cafe! Yes, 52,000 sila. Yes. At saka sa Zoom, ang ating VVIPs ay 148,000. Oh my God. So for a total of? Tama, 210. Something like that. Ish. 110,000. Approximate. Okay. Ako si Tonet at siguro nakakontribute ako ng mga 103,000 na streams sa Spotify ng Multo. Ako si Tonet. Ako si JP at nakakontribute ako ng mga 210,000 streams sa Spotify. Tapos sa YouTube siguro mga 300,000. Uy, grabe, ang bilis. 1.6 million na yata yung Wish Bus. Parang Partido umuulan po sa labas, oh. Minsan sumasabay na ako dun sa Wish. Sige, pakilala naman, pakilala. Yes. Ikaw ba ang tunay na pumatay? Pwede. I'm Gab. I'm a guitarist sa Cup of Joe. I'm Sen. Hello, Gab. Hello, Gab. I'm Sen, the keyboardist. Iparinig yun naman sa kanila. Hi, Sen. I'm Sen, the keyboardist. Hi, Sen. Hi, Sen. Hi po, it's G. Hi, I'm CJ, guitarist. Ba't numipis? Hi, it's G. Ako si Rafa, vocalist. Tonet, bakit ayaw mo pala dito kanina? Ayaw kang tabihan ni Tonet. Kaya nga kinikilig si Tonet, oh. Uy! Adito ang Walang Kwentang Podcast presents Santa Jolens, tulungan mo po kami. Powered by I Am Rentals. Yes, para pang presko ng namin. Thank you, I Am Rentals. Thank you po. Okay. Sige, so para dun sa mga ngayon lang nakinig or nanood na Walang Kwentang Podcast kasi hindi naman talaga kayo tunay na nakikinig pero nandito lang ang Cup of Joe, yung Santa Jolens, nagbabasa kami ng mga letters galing sa mga natatanga na sa pag-ibig at nagbibigay kami ng advice. Kahit pa ulit-ulit na yung mga problema minsan, tungkol sa hindi sila mahal ng best friend nila, mas marami hindi sila mahal. Oo, hindi nila masabi. Carson, ikaw yun nagpauso Carson. Or mga tanga sa relationship, parang yung mga characters ito sa mga love stories niya. Pero after noon, pag-usapan natin kasi nga grabe yung Cup of Joe. Grabe na yung naging success nila. Uy! Hindi naman. Uy! Pero mamaya, tingnan natin kung
nagbago na ba sila? Papaglaruin natin sila ng Rainbow Rumble. Ano yun? Wow. Okay, sige. Basta na ako. Okay, G. Sige. Ito ang ating letter sender. Hello mga direct, mga ka-eme, and cup of Joe. Hindi na para isa-isahin ko pa. Hindi, isa-isahin mo. I dare you. This is gonna be a long one, so I hope you'll be patient with me. Ang haba. Wag na ba? Thank you guys! Thank you for coming! I'm a 26-year-old female medical professional and I've been in a relationship for almost 5 years now. He's 28 years old now. We met at work and we started... Ay, pwede kayong mag-react ah. Oo, ganun yan. Tama. Nakakagigil. For me naman, within those 5 years... Laksan mo, hindi na Where was I? Wala pa ba? Wala pa ba? He's 28 years old now. We met at work and we started as body. Oh my God. Wow! Dapat piniflip mo yung mga ganun. What's fuck bodies? Ano ba yung yung fuck body? body? What's fuck bodies? Ano yung... Uy, ano ba yun? Si CJ yung unang nag-react Oo. sa fuck bodies. Oh, CJ, elaborate daw. Sabi niya, ay, nasend pala yung letter ko. Hindi! Baka ikaw! Medical professional Sabi ka ay, pala. na-receive pala nila. Oo. Ano, sideline lang niya tong kabo. Pero medical professional. Shucks, nasend ko pala. Sabi. Fubu sila. Fubu pa ba tawag ngayon? Yes. Ata? Hindi na situation, di ba situation? Hindi, iba naman. Iba ba yan? Pag situationship, required ba na nag-jujumba? No idea. Huy! Di ba hindi? Hindi naman. Hindi naman. He's also one of my ex's closest friends. Nakakainis yung reaction. Eventually, mga 1 year into the arrangement, we both fell for each other but we never made it official. We had an agreement though na exclusive kami. At that time, I wanted to be official na but I was scared to seem needy. Things got complicated nung 2022 when my ex started to work in the same city and us three would hang out together. Tropol. Parang yun. Admittedly, my ex and I started hanging out na kaming dalawa lang. Sana may insert si... Ano natin siya? Sabi kasi mag-react eh, kaya... Masunurin Lagyan lang daw, natin. masunurin Oo, lang. sige. Lagyan natin siya. Para nanghingi siya ng close up. Eventually, may nangyari sa amin ni ex na hanggang third base. May jowa siya. So, nag-cheat siya? Hindi, Hindi, Hindi situationship. sila official daw. Pero exclusive. Pero lang. exclusive. Okay. Pero hindi jowa. Exclusive lang. Parang ganun. Parang ganun Tanungin din natin yun yung letter sender. Hindi nga ako yun! Hindi ako yun! Ano ba nangyari? Hindi ako yun! Ano ba Sige kasi? natin judge. Okay lang yan. Ano yung third base? Third base. Hindi ko alam actually. Hindi ko... Ano yung third? May ganun First ba? base First ay base. kiss. Kiss. Second base, Wow. tap sa shoulders. Okay, siya talaga yun. Ano daw? Sabi ko sa inyo eh. Hindi niya nahuli yung sarili niya. Parang akala niya sasagot yung lahat. Siya lang yung sumagot. Wait, ano nga ba yung second base? Yung second base, Wala pang intercourse. Pero may touch. Ganyan. Ganon. Mali. me. Ano nga Ano yung ba? second Third base. base? Hindi ko nga alam third Ano yung base. second base? Ano yung second base? Touch saan? Sa bubay. Ah, Kala ko sa- second Touch, base yung touch. Sa taas. Kasama oral stuff, hindi. So Wala. yung Third base oral. kapag may pumapasok ng anything, Parang kung dila-dila lang. Home, Third na yon. home Third- run. Di ba home Ay, run? home run. Talaga? Third base na pag dila-dila ng gano'n? I mean, si Rafa, parang may sagot si Rafa. nalilito ako. Actually, we need to be educated kasi sa ganito. Wow. Tama. Okay. Second base. Oh! Ako ano man. More Hindi, than. basta third base, it involves sex genitals na. Okay. Dito pala si Doc. Ito naman pala si Dr. Margie Holmes. Alam niyo situationship yon kasi pinaalam ko yun sa kanya. Pinaalam kaya ito pinaalam. My almost exact words were, may kailangan lang ako in confirm na feelings. Pwede ba i-pause muna yung exclusivity natin?
Pwede pala yun. Pwede pala yun. Pwedeng i-pause. Of course, this was traumatic for my situationship. Nung time na yon, I wasn't okay mentally because of work and naging selfish talaga ako. After my meet up with the ex, I realized quickly na hindi siya ang gusto ko. My situationship accepted me or at least tried. Understandably, nagkaroon siya ng resentment towards me kasi for 1 whole year, I wasn't apologetic about what I did. I know I was such an ass. Fast forward to 2024, I got the help I needed, talk therapy plus meds, and things got clear. I apologized to my situationship. Unfortunately, pagod na siya. He ended our relationship, quote-unquote, last March 2024. But still, we didn't cut our communication. Longest na siguro was 1 week and it was so difficult. We're still in the gray area, although he ended our relationship na talaga. We talk every day, we date, we cuddle. Wow! We talk every day, we cuddle. Parang na-slip of the tongue lang. Nadulas. Parang nakikipag-appear lang. Okay. Recently lang namin tinanggal ang sexual contact kasi he opened up to me na every after sex, he would feel bad and insecure because of what I did in 2022. Mahaba nga, no? Haba. Tuloy ko pa ba? In one of our recent fights, he repeatedly told me na hindi ko kaya tanggapin yung ginawa mo. He's a great guy and I love him so much. We're both stable in our jobs now. I'm also at the age where I want to start thinking about my future family. I think I've lost my chance with my soulmate. Help, do I hang on? May pag-asa pa ba kami? How do I win him back? Thank you in advance. Sad face. Hindi siya nakakaawa. Ang dami niyang tanong. May pag-asa pa ba kami? How do I hang on? How do I win him back? Shit. Kung they talk every day and they cuddle, feeling ko wala na yan. Bakit? Wala lang, feeling ko lang. Wait, so may constant ganun pa rin? Kinat na siya Wala eh. nang Situation. sex. Wala nang sex. Pero may usap. Communication and cuddle meron. Ano yun? Bakit nagkakada lang tas walang sex? Ginagawa ba yun? Sabi nga kay Tonet. Sumagot. Pakisagot si Tonet. Ginagawa ba yun talaga daw? Ano? Si suspect number 1. Anong thoughts mo, Gab? First of all, gets naman kasi May second, third. Tapos second of all, i-consider nyo rin yung ano nila, like yung profession nila, yung pagiging medical yun. Kasi parang hindi siya madaling gawin, like schedule and everything, commitment, parang kailangan i-consider yun, ganun. Parang yun, gets naman na parang nag-start sila as siguro ang take ko dun. Valid naman yung na-feel nung lalaki. Like, siguro after nung nangyari dun sa ex niya na, ayun, nahugulan rin siguro yung lalaki. Kaya nga, di ba sabi niyo, parang na-trauma siya dun sa ginawa nung sa ex niya. So, pa-sure kung kaya niya bang patawarin, ganun. Hindi niya kayang kalimutan yung nangyari, ganun. Parang try naman nung lalaki, pero yun talaga, traumatizing na nangyari. Question ako. Anong zodiac sign? hulaan ko, Pisces. Nope. Aquarius. 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 Yeah. Ay, same kayo ng zodiac sign niya, Chris Aquino. Kaya pala. Di ba? Parang, Ano bang qualities ng Aquarius? parang Chris Aquino. Tama. Parang gusto ko because... Tangin mo siya, ano ba ang mga Anong mga qualities ng isang Aquarius? Di ko alam. kung anong qualities ko siguro. First of all, Ganito. First of all, pero ano tingin yung pwedeng gawin ng letter sender natin para ma-win back niya? siguro isipin niya na lang kung gaano siya ka-committed and kung gaano niya kagusto yung like i-pursue yung lalaki. Ganun talaga hindi talaga makakalimutan ng lalaki yung nangyari. Like kahit na maging sila ganun, may possibility na bumalik pa rin yung ganun, parang i-bring up pa rin yung nangyari ganun. Ayun, siguro isipin niya na lang kung kaya niya pa rin bang i-pursue siya with that constant thought na and possibilities na ayun, mabibring up pa rin yun. Parang kaya niya bang sumuyo ganun na i-reassure siya na hindi dati na yun, ganun. Ayun. May linya pa! May dialogue. May ex ka ba na medical professional? Wala. Wala. Parang meron. Parang yung sagot Wala, kasi wala. parang yun yung nararamdaman ng lalaki doon sa letter. Sige, ano yung pwede niyang gawin para bumalik si situationship sa kanya? May pwede ba akong Kasi meron din yung point na you have to ask kung gusto rin ba nung partner yung gusto mo. Kasi
May mga times na yun ngayong, dahil nga sa nararamdaman mo, nagkakaroon ka ng thoughts na parang medyo selfish na yung parang yung gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Pero you have to ask din if yun din ba yung gusto ng na future ng kasama mo. What if sa case niya, mas mahihirapan siya, ganun. And yung thing about soulmates, ako naniniwala naman ako na parang soulmates aren't born, they're made. Taray, pwedeng next song. Soulmates. Aren't born. They're made. Baka soulmates. Or soul. Soulmates. Parang yun na yung... Baka so. Soul, pwedeng soul kasi yun na yung legs ng multo. Spirit na. Sorry ko. Yun na naman. Yun lang. Anong zodiac sign mo? Libra. Libra. Justice. Hindi makapag-decide. Di ba kapag-decide? Sila yung dapat hindi tinatanong kung saan kakain ng dinner. Tama yan. So sinasabi mo dun sa letter sender natin, kapag ayaw na ni Guy, wag na. Yeah, parang easier said than done. Pero at times you have to look at the bigger picture, not just yung yearning mo, ganun. Di ba pag sabihin nila na yung sa partnership, hindi lang dapat sarili mo iniisip mo, dapat iniisip mo rin yung what's best for the other person, ganun. So, yeah. Ganun daw to net, partnership. Wala, dapat kung gusto ko, yun yung masusunod. Pag gusto kita, gusto mo. Anong zodiac sign mo? Hindi mo pa nasa-sense dun sa sagot niya. Leo ka ba? Leo ka. Ay, hindi ako Leo. Aries. Pero kung kunyari, ikaw yung letter sender, tapos ikaw as a lalaki yung letter sender. Hindi ako. Ang defensive. Ang defensive. So dapat, parang wag na, kasi sinabi ng ayaw. Ultimately up to them pa rin yung kung ano yung... So sinasabi mo bang communication is the key? I mean, in a way. Ba't parang ikaw na yung parang ikaw na yung kumukuha ng advice. Okay, from the letter sender. Yes, CJ. Hindi nga ako. Defensive din. Hindi nga ako. Na-overwhelm nga ako sa pinag-uusapan natin. Wow! Bakit ka na-overwhelm? CJ naman pala. Bakit ka na-overwhelm sa pinag-uusapan natin? Nagugulat ako sa mga topic tapos kaharap natin sila. Ganito pala dito. Ano bang zodiac? Ano bang zodiac? Akala ko magkakabilang kami. Oo nga, dami pala. Dami pala nila. Hindi, sa akin feeling ko, depende sa perspective nung tig-isang side. Feeling ko siguro yung girl, yung sender. Girl ba yung sender? Girl. Ikaw? Hindi nga ako yun! Hindi. Maangan. Girl ba? Mind you. Girl ba yun? Hindi nga. Pamangan. Hindi, sabihin na lang natin yung sender. Siguro simple terms, asado pa rin siya, ganun. Sorry, Asado CJ. siya pa. Hindi nga. Ayun. Siguro para sa kanya, may chance silang dalawa. Ang dami niyang factors na kino-consider para mag-work, ganun. Pero yung guy talaga, immature pa, ganun. Hindi pa siya ready sa commitment, sa bigger picture, ganun. Kaya feeling ko, ang kailangan nilang bigyang chance, yung closure nila, magbigay muna ng time sa isa't isa. Tsaka pag-usapan ulit, malay mo. Pero kung wala talaga, wala na. Anong zodiac sign? Zodiac sign mo? Zebra. Dami yun sa zoo, no? Ganda. So din? Pero hindi ako yung sender. Sige. Sure. Okay, CJ. Wait lang. Alam mo, wow. Ikaw Wala ako Ewan ko kung na-miss ko yun, pero yung setup ba nila, mutual understanding, like mutual decision siya? Paano ba nag-work yung mga situationship? Like, no, like based sa mga nakikita ko. Wow! Ano ba to? Mirror ba to? Wow! Kasi si CJ no. Hindi kasi para sa akin, parang pang point, bakit gusto mo pang i-win back? Siguro within the course of 5 years, maraming time na dapat in-assess na niya kung ano talaga yung nararamdaman niya. Kasi based sa letter, parang nakikinig ba siya ngayon? Actually, nandito siya ngayon eh. Papasukin natin? Kita ko tumutungo ka eh. Parang feeling ko lang, dapat matagal na niyang
fully grasp kung ano yung magiging epekto sa kanya at dun sa ka-situationship niya yung situation nila. Ito nga, parang nag-ask pa siya ng time para ma-check kung may feelings ba siya dito sa ex niya, ganto ganyan. And parang ang ano nun emotionally draining. Like, personally, feeling ko ganun. So, parang... Okay lang yan, Gia. Eme to. Sa isip niya, okay, ganun pala yun. That's what I'll do. Ayun, parang, for me, wag na. Ano na lang. Try mo na lang graduate. Sa situation na yan. Hindi sa situation na yan. Wag yung mga ganyan-ganyan. Ikaw ba yung lalaki dun sa left? Hindi. Hindi ikaw yan. So, anong zodiac? Anong zodiac sign? Anong zodiac sign? Wala nyo. Aris dito sa Gia. Di ba mukha akong Leon, di ba? Leo. Oh. So wait, ibig sabihin, sinasabi mo bang ano siya? Delulu? Di ba? Hindi delulu, pero ikaw nag-set up sa sarili mo eh. Nakikinig ka ba? Sorry po. Okay lang yan, kailangan silang masampal ng katotohanan. Same. May umiyak na ata dito. Masampal ng katotohanan. Cancer siya. Galingan mo yan, last ka na. Cancer siya. Feel ko yung keyword talaga dito, consequences. Kinikisar. It's plural. Consequences. Yes. Both kayo nag-agree na yung relationship nyo parang formality lang. Tapos yung isa nagpaalam, pwede ba siyang mag-soul search muna sa ex niya? Yung current naman na soulmate niya, pumayag without thinking of any consequences kung anong mangyayari down the line. Parang gano'n. Ayun, na-trauma yung lalaki. Yung babae, na-realize naman niya na yung friend pala nung ex niya yung gusto niya. Pero too late na. Something like that. Ang lambing na pagkakasabi, pero sinasabi niya na parang, di ka mahal niya. Yung phone ka na. In short, hindi ka mahal niya. Ilonggo ka ba? Tanga mo na. Mahal niya, pero mahal nga ba siya? Oh! Ganon. Ang masasabi ko lang kay letter sender, CJ. Hindi. Ay! Ang kulit. You have to live with it if itutuloy nyo. Pero for me, wag mo nang ituloy. Dahil the damage has been done. The consequences. Yes. The damage has been done. Ikaw, JP. The damage has been done. Hindi ako feeling ko, hindi niya talaga mahal yung lalaki. Nasayangan lang siya dun sa idea na yung taong nagstay sa kanya for 5 years ay mawawala na. Ay, ganda. Tama, parang tama. Oo, parang yung idea na lang yung nasa utak niya, hindi na yung tao mismo. Right. Kaya sorry. Yung ano, Letter sender. oo, so si ate, tsaka 26 siya, di ba? 25. 25. Tsaka yung soulmate, malalaman lang yan kapag nasa ano na siya, 40 years old, 50. Kasi bata pa siya para makapag-assess siya na itong taong to ay soulmate ko. Oo nga. Diba? Pero syempre, di ba, pag mas bata ka, dun mo feel... Naniniwala ka pa sa soulmate. Oo, dun ka naniniwala sa soulmate. Sino dito ang naniniwala sa soulmate? Sasaktan ko. May staff nagtaas. Tapos binaba. Pero kasi 'di ba, ang soulmate naman, hindi naman kailangang romantic. Pwedeng soulmate na friends, ganun. Pero pag bata ka, syempre, inisip mo yung mahal mo, soulmate. Romantic lang lagi. Okay lang 'yun, ganun pag bata. Pag mga 29, ganyan, doon yung ma-realize na. Ikaw, ano mo? Ako naman, doon naman sa guy. Kasi ang hirap mag-move on kapag yung kabilang party, ano pa rin, give din naman. Kumakadel pa Parang sila. kumakadel pa. Parang, since nadaot nyo na si ate girl, parang sa akin, doon naman sa guy, 'di ba sa yung favorite mong kino-quote lagi. Anyway, di ko mahanap, pero sinabi niya kasi nga ready naman ang mag-move on si girl. Pero yun si guy, parang hindi siya habol, nandiyan pa rin. Hindi naman habol ng habol, pero ayaw niyang mawala. Kasi nga yun, okay siyang merong nagmamahal sa kanya fighting for him. Anyway, sabi ni girl, to paraphrase, we both know that I need to stop loving you or something, but I hope you at least help me try. Would be great if you would let me try. Yes. Kasi, yun nga, si Guy,
alam naman niyang hindi na niya mahal si girl, pero pinapastay pa niya kasi okay yun eh, may kakadel ka, isang tawag mo lang, may kadel. Pag, uy, malungkot ako, ano tayo dito, chorba tayo dito, okay lang, di ba? Di ba? Kasi minsan ganon, aminin niyo, maganda yung, parang masarap sa feeling yung meron kang laging may constant person. May constant person na alam mong mahal na mahal ka, alam mong gustong-gusto ka, kahit di ka, gagawin yung assignment mo, yung thesis mo. Yes. So, dun sa guy, sana. Yes. So, yung message ko, dun na lang sa guy. Kasi nga, hayaan na niya, let go na niya. Mas madaling makapag-let go si girl kapag naunang mag-let go si guy. Si Carson tsaka Dio, di ba si Dio, Kaya umabot ng 7 years yun kasi si Dio, din. Oo, papansin. Diba? Pero kung sa start pa lang, year 2 pa lang, si Dio. Totoo. Tapos hinalikan pa niya. Di ba? Bakit nga niya hinalikan? Ha? Ba't niya hinalikan? Tanungin ko siya. Kung kung hindi naman nagbibigay ng pag-asa or ng hope, huwag na. Pero, ayun, hindi ko rin masisisigay kasi nga masarap sa feeling yun yung meron. Oh. Sino sa inyo dito yung paasa? Gulat ako biglang may nagtaas ng kamay. Good luck na lang sa sender. Good luck. Good luck daw, CJ. Next time, sabihin mo na lang sa akin. Next time, sabihin mo na lang sa akin. PM na lang, pre. PM na lang. O sige, pag-usapan naman natin. Kasi kakagaling lang nila sa Bacolod, sa Silakbo concert. Hindi, gusto ko lang malaman kung ano yung feeling na Kasi nung in-interview natin sila dati, parang hindi nila alam na magiging ganito sila. Kalakas. 'Di ba? Ilang millions of listeners sa Spotify. Kanina nung dumating, wala lang, parang hindi naman sila superstars. Kaya yung dumating lang sila, pumasok lang sila. Natutulog pa sila dito. Wala silang pakialam. Pero ano yung feeling na first time yung malaman na yung Multo nag-number 1, nasa Billboard kayo. First ever Filipino Ilang streams band. ako sa Spotify? 7 million listeners. monthly. 11 million. Yeah. Small things. Dalawa ko doon. Siguro, kasi kami pag nagsusulat naman or pag nagre-release kami ng songs, hindi naman namin target na dapat number 1 ganon. Nagre-release lang kami, nagsusulat lang kami pagka feel namin na gusto namin mag-release or magsulat ng ganon. Kaya nung nalaman namin nag-number 1 kami, nagulat kami. Nagulat kami kasi, uy, nice. First na number 1 namin, ganon. Tapos nagulat pa kami kasi last year pa ni-release yun, tapos ngayon lang siya nag-number 1. Na-excite kami, nagulat kami, ganun. Ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko nun. Hindi ko alam kung anong susunod, ganun. Kasi yun yung time na parang tagal namin nagpahinga. Parang nagpahinga after ng concerts, ganun, di ba? Nagpahinga kami nun. So, andun lang ako sa bahay nun. Hindi ko alam kung paano ko ilalabas yung excitement nun and yung... Nasaan ka exactly? Or kailan? Nasa ako? Paano mo ba nilabas yung excitement? Tsaka paano yung gulat? Hindi ko alam, may nag-send na number 1 na kami, tapos literal na nagulat, gano'n ako. Ganun. Like, eto. Maliit lang. Maliit lang Yeah. masyado. Nagulat, ganun. Ayun, ganun. Nagulat din siya. Nagulat din ako. Ako na pala magsasalit. Kailan yun? Nung unang... Sino ba nag-text sa inyo? Sa GC namin, nag-send sila ng screenshot na number 1 na yung Multo. Sino sa inyo hindi kasama sa GC? Yung hindi nagulat siguro. Yung hindi nagulat siguro. Nalala ko yun kakagising ko lang. Tapos pagtingin ko, 20 messages, mahigit. Ano kaya nangyayari? Sabi, bukas ko number 1 na pala. Nakakatuwa. Imagine mo ganong kadami. Kasi nakatuwa. Paano? Hindi kasi Na-feel namin yung tuwa. Oh, grabe yung tuwa mo. Kaya nga Nakatuwa siya. Chills. Tsaka may lines din parang, may ano kayo nangyayari? May dialogue. Oo. Super excited, super surprised. Ang weird lang sa feeling na yung kada saang lugar ka pupunta, parang multo lang yung nalilimutan. Tapos, uy, kami yun. May lines Ang cute. talaga siya. Paano, Sen? Ano ba? Uy, kami yun. Inulit talaga. Sa panga. Ayoko na. For safety lang. Ayoko na. Ako kaka-uwi ko sa condo namin from LU nun. Tapos,
pagkarating ko, biglang nagkabalitaan sa GC na nag-number 1 yung multo. Andun ka nun, di ba? Tayo yung magkasama nun, di ba? Nag-strong zero kami nun to celebrate kasi nag-number 1. Tapos yun, parang LU ko kasi parang yun yung break namin from the concerts and all. Tapos yun, nakakagulat. Nag-number 1 kami. Tapos as in, ako umiyak ako. Tama daw. Tama. That's correct. Tama po ba? Okay. Umiyak nga ako. Tama. Tama ang So, sagot. tama. Tama ang sagot. Next po is... Tumawag ako sa mama ko, correct? Tumawag ako sa mama ko, tapos abang umiiyak ako, tapos nag-alala siya, sabi, ano ba nangyari siya? Ganun lang kasi ako, tapos sabi ko, nag-number 1 na kami, sabi ko ganun, tapos umiyak din siya, ganun. May dialogue. Yung mga nanay talaga, no, mataas agad. Correct. Mataas sila Tapos agad lagi. pagkatapos sabi, number 1 kami. Okay. Ang galing-galing anak. Galing. Isameran ko Tapos parang yung feels niya for me is parang binalita ko sa kanila na pumasa ako sa bar exam. Parang mga ganun. Huwag mag-alala! Mga ganun. Mga ganun sa TikTok. Yung nag-aabang ka ng result, tapos... Gets mo? Diba? Parang... Hindi ka gumawa ng gano'n. Hindi ko kasi in-expect. Wow. Gawin na natin ngayon. Kakanta yung silang apat. Okay. Lalagay natin tapos mapapakita din yung pag gano'n. Okay, game. Scroll Ready ako sa charts. and action. Ganon. Si CJ lang yung tumulong sa'yo. Kaya nga. Ganon. Kaya parang very special din yung moment. Tapos yun, habang umiyak ako, nag-curate na ako ng post ko sa IG. Uy, grabe yung... I didn't expect, man. Di ba nang-post ka talaga? Here's to the lobby practices that led us to the charts. Wow! English era naman pala si CJ. Halata ba? Ikaw, CJ, anong unang nangyari? Yung number 1 or yung sulat mo ng letter? Anong una mong sinan? Hindi, ako, kasi nung time na yun, di ba, kakatapos lang ng concert sa Araneta. Tapos, may ilang weeks kaming break nun, 2 weeks ata. Tapos, ako naman chill-chill lang sa amin, bike-bike lang, ganun. Tapos, hindi ko kasi talaga, ina-expect na magwawan din yung multo, ganun. Nalaman ko siya hindi sa GC. Parang... Natatawa na ako. Ba't hindi ako yung sender? Huwag kang matawa, hindi ako yung sender. Si CJ pala hindi kasama sa CGC. Hindi, kasama ako. Pero, inactive lang ako nun kasi pahinga nga. Tapos, Cuddle lang. Hindi. Cuddle. Yun. Tapos, parang indirect ko siyang nalaman kasi kapag nag-i-scroll ako sa TikTok, natutuwa ako kasi may mga TikTok na ang daming likes tapos multo yung gamit. Ganon. Parang doon nata siya nag-start. Tapos, wala, natutuwa lang ako doon kasi ginagamit yung multo. Tapos, noon, Kahit yung pampaputi ng singit. Oo. Nang damdamin mo. Nakikita niyo yun? Meron. Tapos may caption na, ang multo ko is ang itim ng singit ko. May before and after. As in, ginaganon niya. Pumuti talaga. So I guess kailangan mo magpatugtog ng multo. Kaya pag napapadaan yun, I made it. Tapos yun, kinonfirm ko sa GC kasi biglang sabog na yung notifs. Tapos yun, nakibandwagon na rin ako. Nag-post na rin. One na siya eh. Parang napilitan ka sa Hindi, pero seryoso, tuwang-tuwa din ako nun kasi ginapang rin namin yung journey namin. Kaya, yun. Parang na. Yun. Ang sama-sama niyo. Ako yung bunot dito. Kasi gumagapang lang silang dalawa. Ako naman. Noong time na yun, maliligo na dapat ako. Paano? Tapos may narinig akong sumigaw. Hindi, maliligo na dapat ako. Sabi ko, Huy! Sabi ko, lumabas ako. Tapos, alam mo yun. So yung nanonood niya, sabi ko, May iyak ako. Hindi na hinintay yung tanong. Paano yung... Pinakanahan ko. Yun, di ko rin alam talaga, parang hindi pa nag-process agad.
number 1? Ganun pa ako. Like, I can't believe it. Yeah. Tingnan natin. Lalagyan natin. Isang pag sa kanula. Yes. Tapos yun, nagano kami ni Gian. Sige. Simula sa naliligo. Okay. Naliligo si Rafa. Huwag mag-alala. Balik daw. Balik. Mali. Rafa! Meron! Wow! Saka parang nahilap. Tapos naglakad ako. May shampoo sa ulo yan. Tapos binalita niya sa akin. Tapos grabe, solid. Yun nga, kami nag-celebratory drink to celebrate. Siyempre. Celebratory drink to celebrate. Tapos yun, grabe sobrang tuwa namin nung gabing yun, di pa kami makatulog. Tapos tinawagan ko yung kuya ko kasi kasama ko siya nagsulat ng multo. Back in 2020, tapos akalain ba naman namin 5 years later siya sumikat. Tapos parang, wow! Like, Jam! Sabi niya, Jam, why are you calling me? Jam! Bro, makinig ka lang! Sabi niya. Nag-work sa Cavite. Akala ko naman, Massachusetts. Hindi naman. Doon na siya malapit. OFW siya sa Cavite. Tagalog siya. Tibak naman. So yun, di rin siya makapaniwala. Paano? So, yung mga times din na, di ba parang feel namin nandito na kami. Tapos parang a day or two later, ano tong naabot na naman ng multo? Parang ganun. Nagugulat kami sa... Hindi naman. Parang nagugulat kami sa, naabot niyang new heights. Yes. 6'4". Ikaw po, ano pong na-feel mo? Dapat pala siya may ma-feel. Ano daw pong na-feel? Sasakyan ko! Ano pong na-feel yun nung nag-number 1 yung... Nung nag-number 1 yung multo kasi, nasa kitchen ako noon. So, I was cooking our breakfast and I was like, damn! Ikaw pala yung kuya. Yung kuya. Cavite pala siya. Cavite. Soulmates pa yung title na. Naging multo. Ikaw, Tanet, anong feeling mo? Sa GC. Wala ka sa GC. Pagtingin ko, may kakadel ako. Lahat na pala! Yung moment naman na nalaman yung nasa Billboard charts kayo. Uy. First ever Pinoy band. Band. Sorry. Band. Galing Cavite ako eh. Okay, jam. Naliligo ulit siya. Parang each time na nalaman ko yung mga ganun, dati naglo-load pa rin yung utak ko. Yung kasi hindi niya ma-comprehend na nangyayari sa amin to, sa song namin, sa band namin. Parang, whoa. Like, is this for real? Ganun. Totoo ba to? Jam! Tapos yun, titignan ko lang yung mga sinisend nila sa GC. Tapos as in, parang hindi pa ako makareact agad sa parang shock talaga na Yun po. Okay na. Thank you po. Ako naman, tuwang-tuwa ako ulit nun kasi na-realize ko, iba pa pala yung billboard dun sa nagtawan kami nung top 1 ulit. Kinabahan niya ako, sabi ko, bakit balik 200 tayo? Global na pala kasi. Global pala yun, kaya sabi ko, ang bilis namang bumaba. Sabi ko rin, bakit? Sabi tayo. Di ba? Sabi ko, parang ang dami nagre-react kung saya-saya nila. Tapos nakita ko, balik 200. Another achievement pala yun. Kaya akala ko malungkot yun. Pero natuwa ako kasi first pala yun sa Philippines na Kaya yun, nakaka-proud siya. Yay! Philippines. Mga ilang minutes bago mo na-realize na ay global pala. Na-realize ko nun, global pala nung tuloy-tuloy siyang, may post kasi na tuloy-tuloy siyang top 1. Yung pala, Billboard, history na pala siya. Kaya, Ayun, same naman. Nag-loading talaga ako. Kasi nga, sabi ko, shucks, bakit ang laki ng binaba? Nag-release ba ng album si Taylor Swift? Sabi ko. Walang announce. Wala announce. Bakit biglang ganyan? Parang kasabay nun, biglang nag-number 1. Oh, shit! Multo! Huwag mo Tapos, wow, tuloy lang. Tapos, turn mag-number 1 ng multo. Nag-number 1 ang Cup of Joe tsaka yung album namin. Tapos,
Meron pala silang term doon na triple all kill na tinatawag. Ano may sabihin nun? Perfect all kill ba? Para, yun. So parang number 1 artist, number 1 song, number 1 album. Kaya ba yun ni Taylor Swift? Oo naman. like, nabigay niya lang sa... Basic lang yun sa kanya. Kasi ilang days ba kami nag-number 1? 14.7, 49. Ayun, tapos biglang Taylor Swift owns her master. Boom, number 2. Ang bilis. Yun talaga Ganun yung ka-powerful si Mother. Release yun Mas pinaramdam nila. Yeah, 47 days. Parang Taylor. i-feel niya na nag-gets nyo na. Oo, like, okay, na. announce ko na to, sabi niya. Sabi ni Tia, tagal. Tagal? Very slow. Tagal mag-get si CJ, ha? Pangilan ba kayo sa charts? Artist, 2. Sa OPM artists, 1. Pero overall, 2. Taylor Swift, tas ka. Ayun, 10 weeks na daw tayo sa... 10 weeks na ba? Ayun o, COJ number 1 on PH Top 100 for 10 weeks. Wow! Yes, thank you. that's Ang like specific. 70 Thank you days. sa May prompter pa. specifications. May idiot board tayo sa Tama, di ba? Galing. Okay lang, share nyo naman. Pwede ba join na lang tayo ng answer? Hindi ko pa na-ready yung script ko, guys. Wait lang. Pakita sa atin. Ayun o, basahin. What? Sabay-sabay ko rin nalaman. Hindi kasi ako tumitingin sa software. Totoo. Oo, talaga. Pati sa GC. Talaga. hindi. Hindi siya nagsisin. Log yung tuloy. Nakamute ba yung GC sa'yo? Di naman. Nakamute daw. Feeling namin. Nakamute. Galing na. Pakita mo nga yun. Naka-DND lang. Or nasa message Kapos request? joke. Ako din, same din sa kanila. Hindi ko rin pala alam na meron pala yung billboard na na global. Tapos meron pa yung billboard na global excluding US, ganun. So doon ako damn, sabi. May ganun Ay, pala, pare. sabi. Damn, ganun pala. Ka rin. Oo. Tapos ayun, actually sa Twitter kami nagtitingin nung updates. Meron yung yung all charts, Ben? All charts. Sila yung Nasa Twitter talaga lahat. Oo, sila yung nag-update talaga. Gusto mong may malamang lindol ba? Oo, ganun. Oo. Kung number 1 Yeah, oo, number 1. Kung kailangan mo ng Gusto mong manood. kung gusto mo ng assurance, ganun, Manood. parang Dun yung motivation, Ang dami ganun. nag-react. Alam nila. PBB. Doon pinopost yung mga updates sa PBB. Oo, sa PBB doon. Sa mga trailers ng movie. Yeah. Ibig sabihin ng PBB. Parang iba. Parang iba yung... Tapos nag-congrats na ako sa GC na hindi niya sinin. At everyone. Siguro yung ginagawa lang niya, no? Pinipress lang niya na matagal. Long press. Ay, yung pala yung tawag doon. Long press. Pinapress ng mga. Ano yung most unforgettable moment nyo sa buong nangyari sa inyo so far? Kasi yung Cup of Joe, parang sa lahat ng mga na-upload na mga videos nila, parang sobrang happy-happy lang kayong ginagawa yung... Then sa mga videos, parang kapag nagpe-perform kayo, parang nakikita yung energy na masaya kayong ginagawa yung ginagawa. Sa'yo naman yata kami. Oo nga. Totoo ba yun? Paano yung sa'yo? Yung lagi kong sinasabi yung first gig namin, yung sa outside Baguio. Tapos meron yung after ng pandemic, first time namin mag-gig sa Manila dito. Sa, anong school yun? FEU. Yun. First time namin mag-perform doon, tapos kami lahat, kabado kaming lahat, pero excited kami, ganun. Tapos ilang araw pa kami nag-practice para lang dun sa gig na yun. Tapos yun, nung pag-akyat namin sa stage, nakita ko na yung kaba namin na nawala, tapos naging na siya, parang excitement, ganun, na nag-enjoy na lang kami, ganun. Tapos yun, parang yun yung pinaka-memorable sa akin kasi first time kong nakita mag-perform yung mga kabanda ko sa big stage, ganun. Wow. Hindi ba? Proud of you guys. Feel ko yung gano'n, yung opening natin sa Araneta. Oh my God, same. First song pa lang, Bagyo. Baguio. Tapos grabe, ramdam mo yung emotions. Tignan ko mag-graduate. Nabigyan yung iyak nyo? Hindi. Ako hindi masyado. Isang mata lang. At ear fell lang? At earfell, sa left. Yes. Naka-favor. Pagtingin ko sa kaliwa ko, umiiyak sila. Tapos ako din, sige, umiyak na rin ako. Ayaw pa. Nakibandwagon na rin. Bandwagon din siya sa luha. Yun nga lang. Tibayin mo naman. Okay, siguro yung day 2. yung first song. Hindi, pero iba talaga yung atake nung opening namin ng Silakbo. 'Di ba? Sino bang nasa Silakbo dito?
Uy, dami nyo eh. So parang first song siya, Bagyo, tapos parang very chaotic kasi Bagyo eh. Tapos yun, parang pagpasok nung unang ganun ng vocals and instruments, parang lumulutang na kami, ganyan. Parang hindi kami makapaniwala sa nakikita namin, na puno namin yung big dome, ganyan. Nakakaiyak lang talaga siya. Kaya parang gusto ulit namin gawin. Ayun din, yung start talaga nung Araneta. Pero bukod pa doon, may mas personal sa akin na ng band. Yung time Nung na... nagsulat siya ng letter. 5 years na kasi sila noon. Tapos kadol-kadol lang. Yung one time na gig natin sa Villasis. Tapos after nun, release ng album natin. Oh yeah. Ayun, eto, totoong kwento to, release ng album namin. Tapos kakatapos ng gig namin, edi pauwi na kaming lahat niyan. Tapos, magto-12 na, ganun, release na yung album. Tumigil talaga kami sa gilid ng kalsada para lang i-celebrate yung album. Tapos, hindi mo maintindihan yung pakiramdam mo. Parang malungkot na, masaya na, halo-halong emotions, ganun. Sobrang satisfying niya kasi hindi naman namin ginawa yung album para sa charts, ganun. Parang gusto lang namin i-share yung lahat ng pinagdaanan namin kasi 'di ba collective nga ng natin ng emotions. Tapos buong team namin andon, yung tech, yung nasa gilid kami ng kalsada nun. Tatalon-talunan kami ganyan. Yun, sarap sa feeling nun. Yan. Nasa Wilcon Deep. Visayas Hindi. Villasis. Sa Pangasinan. Bakit may lungkot? Siguro dahil dun sa it's out there no. Parang gusto namin i-gatekeep sa sarili namin. Ganon. Nasa inyo na lahat yung album, ganon. Ako naman po yung rehearsals natin leading to Araneta. Kasi parang ako lang nag-react. Like ako lang walang ibanwago. Yung mga times na yun kasi sobrang nakakapagod, pero alam mo doon ko nakita na grabe yung dedication nila sa music, sa band, sa concert, na kita mo talaga na kahit mahirap, kahit pagod, gusto nilang maging perfect para sa mga manonood namin. Pero parang doon ko na-appreciate na ganito pala namin kamahal yung ginagawa namin. Tapos pati yung mga lahat ng taong sumusuporta sa amin, sila Kuya Shad, sila Kuya Ab, sila Kiana, sila kayo naman hindi, parang Si Sender? yun yung times na nararamdaman kong nahihirapan ako, pero at the same time ang gaan kasi alam kong ang dami kong kasama na sumusuporta sa mga vision namin, sa mga gusto namin mangyari. Kaya yun, dun ko na feel na lahat nitong pagod worth it kasi nasi-share ko kung anong mahal ko sa mga mahal ko. I love you too. Iyak na si CJ. 5 years Kadal mo na. 5 years lang yun. Ikadal mo naman, Rafa. Rafa. I-win back. Last question. Ano yung gusto nyong sabihin sa isa't isa ngayon na... Hello. Sulian ng kandila. Sige, ano lang gusto natin sabihin sa ating dalawa? Tonet, Ano yung gusto sabihin sa amin? Sa isa't isa ngayon na magdidisband na kami. So yun pala yun. Yun pala yung press con na yun. Ayun, proud ako sa inyo and sa atin, ganun. Nag-start tayo nung senior high school na ang vision lang natin nun and yung gusto lang natin gawin nun is tumugtog sa school, mag-cover, ganun, mag-enjoy, gumawa ng memories, high school memories, ganun. Pero ayun, naging lifetime memories siya, ganun. Kaya ayun, very proud ako sa inyo and looking forward pa ako sa mga memories na gawin natin. Actually, same din. Oy, naiiyak siya. Huwag ka umiyak. Kilo niyan, sa'yo wala labas yan. De, pero totoo. Dahil na-witness namin yung from the start up until to this point kaya kita mo rin yung pinaghirapan. Like, proud din ako sa kanila dahil may mga high school students lang kami dati tapos di pa namin alam yung ginagawa namin. So umabot kami ng ganito. 10 weeks on top, let's go. Grabe. Proud of you guys. Shaky, mapangapa. Nagbe-break yung voice. Sa akin. Pa rin. Very happy ako. Kasi parang kasama ko sila nung hindi pa ako. Wow! Siya yung una nang bumuyo, naiiyak sila. Pero kaya nga siya pala. Hindi kasi ako emotional. Ako yung pinaka hindi iyakin sa amin. Tapos, thank you for everything. Huwag kayong umiyak para kayong tanga.
Tapos, Sorry. thank you kasi nga, ako kasi yung bunso nila, parang lagi nilang napapa-feel na, alam niyo yung Disney Princess treatment? Sino ka doon? Sinong Disney princess? Si Ariel ako. Wow. Look at this stuff. Stuff! Look at our stuff! Yan stuff namin. Stuff pala, okay, stuff. Thank you guys for being patient with me. Alam ko ako yung pinaka hindi masyadong emotionally stable sa atin and mentally stable. Pero thank you for being here for me. Hindi makatingin sa kanila. Thank you for being here for me. At my lowest and at my highest. Thank you for being here nung mga panahong wala pa ako sa top. Thank you sa mga panahong bottom. Wala namang nagsabi. Hindi, para lang ma-break yung ice. Hindi, pero ayun. Alam nyo na yan, marami na tayong pinagdaanan and game ako mapagdaanan lahat pa nang hindi natin napagdadaanan. Kaya excited na ako dito sa next nating gagawin. Yes, Ano ako kaya? rin. Ano yun? Secret. Tayo-tayo lang. Ano ba yun? Edging naman pala. Part yun. Yun, love you guys. Love you too. Love you too. Love you too. Unrequited. Ikaw na lang to. Love you too. Ako naman thankful ako sa kanila kasi hindi ko lang sila friends, hindi ko lang sila workmates, hindi ko lang sila bandmates. Family na rin yung touring ko sa kanila. Iisang pamilya na kami palagi. Kulang yung banda kapag wala yung isa, ganun. Sa kanila ko talaga na-feel yung... kasi may problem kami sa family. Tapos sa kanila ko na-feel yung family talaga. Kaya, yun, love na love ko yung mga bandmates ko. Pero sinong best friend mo doon? Honestly nga, wala eh. Pero kung tatanggalin kasi Bigyan mo ng 2 points. Si Jam. Yung staff. Joke lang, love you, Yung Jam. staff. Sobrang mahal na mahal ko sila. Tinatry ko lagi yung best ko na makapagbigay ng time sa bawat isang band member. Tapos, gusto ko lang sabihin sa kanila na pag may problem, may malalapitan kayo palagi. Andito tayo para sa isa't isa. Love ko kayo lahat. Yes. Dapat ganun din ka. Yes, Huwag mo kami utusan. Okay, sige, wag. Napuno na siya. Napuno. Antayin nyo na yung second letter niyo. Parating na yan. Parang ang sabi ni CJ, pinili ko silang maging family ko. And yung mas is pinili nila ako para maging part ng family nila. Which is, hindi ko tinitake lightly and isang malaking karangalan. Kasi ito nga pa na to sila yung talagang one of the best people that I know. And I'm so happy na ka-share ko yung passion ko with them. Naabot na kami sa point na mas kilala pa nila ako kaysa sarili ko. Feel ko without their support, I wouldn't be me right now. And feeling ko ito yung isa sa one of the best versions of me. And it's all thanks to them. Tigin nyo ngayon. Yun. Tapos na-appreciate ko yung mga may mamaliit na bagay ko na rin, magayang kumain sa labas, ganun. Yung kwentuhan lang sa living room namin. Yung mga ganun, yung mga little moments na ganun na parang napaisip ako na grabe yung biyayang binigay sa akin dahil sa apat na to. Kaya mahal na mahal ko sila. Ako naman. Family ka rin ba? Family rin ako. Ito yung best version of me. Pero ganda ganda. Oh, thank you and congratulations. Ano yung mga next topic sa inyo? Yung ayaw mong sabihin. Ayaw mo sabihin. Send na lang daw namin sa letter. Si CJ na lang daw mag-set. Hindi, may gigs kami. Kailan? Kamigin? Ay, oh? Talaga? Meron? May kamigin pala tayo. May gig kami dun? Hindi na ako minsan tumitingin sa calendar natin. Nakikita ko na lang yung mga story nila. Okay. Sa gig pala kami. Okay, prepare na ako ng damit. July 5, Grand Music Fest sa Bulacan. Nutrition month. Yeah. Tama. Sorry. Tapos, magpapamiss muna kami konti. Kasi birth month namin ni Sen, magbabakasyon kami. So, papahinga kaming lahat muna. Tapos, sa second half ng year. Second half ng year, so next month. So, sa August onwards.
Hindi, pero sa September ata lilipad kami, di ba? Wala! Kasama kayo ni Ma'am Jessica? Kasama yung team niya. Pupunta kami sa United States, guys. United States and Canada. Tapos sa October, kita-kits kung anong meron. Birthday namin. Birthday nila ni Rafa. So, hindi kasi guys, ano na, Makati out. 7th anniversary na kami. Yes, sa September. So parang we're preparing something Very big. big. Basta, sana makapunta po kayo. Yes. Sana Mag-ipon na kayo. Yun lang. Congrats. Thank you guys. Congrats! At thank you, at congrats din sa mga jowa. Yes, congrats guys. Because their success is Sa their support. success. Super. Thank you guys. Thank you guys. Thank you po. Thank you so much. Thank you. Thank you, Zooms. Thank you, Subo. Tsaka ako na-appreciate namin na pumunta kayo dito. Lagi, parang halos every month, di ba? Oo. Baka naman yung Cup of Joe, kaso nga busy kayo. Tapos parang, go na daw yung Cup of Joe. Wait. Si Chris nga parang direct wait lang. Ikakasa ko lang to bago tayo maglabas ng ng So, monthly thank you, announcement. Chris, na hindi sumuko. Thank you, Cup of Joe. Look at this Thank stuff. you. Thank you. Look at this stuff. Look at this stuff. Thank you guys. Thank you so much.